Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan din natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel memberships. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday si Ma'am Monez Borromeo. And also, i-greet natin ng happy birthday si Ma'am Neki Mariano. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 71 na mga comments. Nandyan din si Tess Faraon, meron siyang 33 na mga comments. Sam Pagita, meron siyang 32 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 20 na mga comments. And Uzay Neti, meron siyang 19 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, since today is a Chinese New Year, i-greet natin ating mga kababayan ng mga Filipino-Chinese at ang mga Chinese na mga matitino na nandito sa Pilipinas. I-greet natin ang Kong Hei Fat Choy. Congratulations po. So wishing you a great happiness, prosperity, and a good health. Again, congratulations, atin ang West Philippine Sea. Diba? Meron pang na-insert sa Ivan. Actually, okay naman tayo sa taga-China. Sa ibang aspeto, sa ibang usapin, okay ho tayo sa China, walang problema ho. For example, in terms po sa negosyo, diba? Sa investment, sa trading, sa tourist, okay ho tayo. Actually, tumulong ang bansang China sa Pilipinas para palaguin pa ang ating ekonomiya dito sa Pilipinas. Yes, tumulong rin po ang China. Pero ang hindi lang natin napagkakasunduan, yung issue dyan sa West Philippine Sea. Diba? Sa ating soberanya, sa ating teritoryo. But the rest, mga kababayan ko, okay tayo sa China. Okay? But again, atin ang West Philippine Sea. So start tayo mga kababayan. Since today is a Chinese New Year, unahin muna natin pag-uusapan yung issue dyan sa West Philippine Sea. At dito natin pag-usapan itong si Marcoleta. For more details, let's watch this. Matatag ang pananaw ng Department of Foreign Affairs na sakop ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Ito ang nilinaw ni DFA Maritime Affairs spokesperson Rogelio Villanueva Jr. kasunod ng mga umano'y misconceptions o mga maling akala tungkol sa KIG. Kamakailan umani ng batiko si Senator Rodante Marcoleta kasunod ng kontrobersyal na mungkahi na isuko na lang ang mga pinag-aagawang isla sa pagitan ng Pilipinas at China. Rason ng senador, hindi naman umano ito sa 200 nautical miles ng Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Ayon kay spokesperson Villanueva, ang karapatan ng Pilipinas sa Kalayaan Islands ay hindi nakadepende kung nasa loob o labas ito ng EEZ ng bansa. In connection with certain misconceptions in the public sphere, the DFA clarifies that maritime entitlements arise from territory, and sovereignty over high tide features are not contingent on whether or not they fall within the maritime zones of other land masses. Binigyan din ni Villanueva na ang soberanya ng Pilipinas sa KIG sa Palawan ay matagal nang naitatag sa pamamagitan ng Philippine Maritime Zones Act o RA 12064 na nakaagapay rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. As such, the extent of what constitutes the West Philippine Sea, as well as our sovereignty over the Kalayaan Island Group,
and the territorial sea of its high tide features are already explicitly established and are not contingent on whether or not they fall within the country's exclusive economic zone. Dagdag pa nito ang karapatan sa Kalayaan Island, Bajo de Masinloc at iba pang maritime entitlements ng Pilipinas ay matagal na rin klaro sa 2016 Arbitral Award at kinikilala rin ng pandaigdigang batas. Sa kasalukuyan, may mga Pilipinong naninirahan sa Kalayaan Group of Islands at opisyal na isang munisipalidad na bahagi ng probinsya ng Palawan. O ayan, Marcoleta, klaro yan ha? Hindi na kailangan yan pagdidebatihan pa yung KIJ kasi kasama yan sa West Philippine Sea. Parte yan ng West Philippine Sea at atin ho yung Kalayaan Island na yan. O diba? Itong si Marcoleta mga kababayan, palagi ho yang masusupalpal. And also, dito rin sa debate ni Marcoleta versus Justice Carpio, nagkainitan pa rin mga kababayan. Kasi nga diba si Marcoleta the other day, meron kasi siyang sinabi, meron siyang statement na kanyang kakasuhan ng treason itong si Justice Carpio. Pero siya ay sinupalpal ni Justice Carpio mga kababayan. Parang ginawang grade 1. Palaging masupalpal no ito si Marcoleta mga kababayan. Pati nga sa ating mga netizen, pati ho ating mga netizen, sinupalpal din itong si Marcoleta. Kasi nga hindi natin maintindihan mga kababayan, di ba? Bakit ba natin pagdidebatihan pa yung issue ng West Philippine Sea? Yung KIJ, kung ano ba mga island na nandyan, bakit pa pagdidebatihan yan, Marcoleta? Atin ho ang West Philippine Sea. Atin ho ang Kalayaan Island. And also, ipapakita ko rin po sa inyo mga kababayan, itong ginawang rally ng ating mga kakilala na mga vlogger tungkol ho sa West Philippine Sea. For more details, let's watch this. In short, yung tanong mo sa akin, sinong kumonsulte sa China? Yun. Okay, nagpalaki ng ulo nila. Ito yung tarantadong matandak na sa talig. Duterte. Hindi kasi, tignan nyo ha, balikan natin, nung panahon ni Pinoy, paano naturog ang administration ni Pinoy? Di ba ginamit laban sa kanya, si Trillanes, kasi sila yung nagbenta ng Scarborough sa mga Chinese. And that was very, very effective sa campaign strategy ni Duterte. Hanggang ngayon, tinamasa pa rin ni Trillanes yung masamang paninira ni Duterte na inamin niya naman publicly bilang fiskal, natutunan niya magtanim ng intriga, magtanim din ng ebidensya para makuha yung pinakagusto. In short, sanay na sanay siya sa paglalaro ng kinabukasan ng buhay ng isang tao, maging matagumpay lang. Yan. Itigong na naman, yung tarantadong nasa dahig. Ngayon, Matandang Duterte. so, naalala ko noong kanyang campaign period na talagang sabi ko, mukhang hindi nagkamali ang Marcos loyalist, ang pamilya Marcos sa pag-endorse. Because I believe he was endorsed like a month prior to election. Kasi lagi siyang underdog, pang-anim lagi sa surveys eh. Ngayon, nung na-endorso, step up. Diba? Mga talaga siya ng toto. Ngayon, yung mga campaign strategy niya ng mga bayan, yun ang hinahanap ng mga Pilipino, yung taliwas kung sa naging paninira natin na Pinoy na nagdemanda sa China, pero sabi, drama lang yun. Diba? Then, jet ski, nagtutusok ko yung pagtera ng Pilipinas doon sa artificial island, sa airport na ginawa doon. Kahit patayin na ako, sabi niya, okay lang. Pala, sabi niya, mga hunggong daw yung mga naniwala sa kanyang campaign promise. So, balaksanan. Ang mga titigas, Diba? stupid. Ngayon, sa mga dahilan din, kung bakit tinalikuran ko si Duterte since April 30, 2023, dati akong campaign defender ni Digong. Since 2019 na nag-start ako mga political vlogging. Dahil, bilang isang Pilipinista, aktivista, malaking insulto sa akin na ipagtatanggol ko, hahanapan ko ng malusot yung kanyang pagbibenta sa Pilipinas sa panik patabor sa China. At nagpatuloy yun eh. Diba? Kung sabi niya doon, nung sinita siya, bakit mo pinauwi yung mga Pilipino na may ginagawa, yung mga taga-Coast baby na may ginagawa doon sa picture natin para sa mga parang sirungan ng mga mangingisda. Ang sabi ni Duterte ron, the Chinese were there because we are friends. Karugtong pa, sabi pa niya, ganito,
Pinauwi ko yung mga tao natin kasi ayaw kong mapatay sila ng mga Chinese. May pamilya yan, mga putang inang yan. Kaya nun, yung naisip ko ngayon, yung nga naisip ko, akala ko pa, we were friends. Ba't nila papatayin yung mga sundalo natin doon? Pinauwi niya. Simply to justify sa pagpapauwi. Parang kay Marcoleta, ngayon, na gusto niyang i-give up ang claim na KIG para yung isang batas na napirmahan noong 2024, kung di ako nagkakamali, ay mapaamyendahan niya dahil ayaw na ayaw ng China ang batas na yon. Kasi yun ang nagpapatatag ng hindi lamang ng West Philippine Sea, ng KIG rin. And besides, wala ho tayong option para mamili kung ano ang i-give up. Di ba? Yung KIG, nandyan na yan eh. Oo, totoo yung sinasabi niya. Lagpas ang Pag-asa Island sa 200 nautical miles exclusive economic zone. That's beyond. Actually, 270 nautical miles. Bago pa nagkaroon ng UNCLOS, bago pa natin na-ratify ang UNCLOS, noong panahon ni Apolacay, that was 1984, 1978, kiniklaim na natin ng KIG. Si Cloma, 1950s pa, pumosisyon na doon sa Filipinong negosyante. Diba? So meron tayong basis. Hindi natin ito dapat na nabibitiwan natin ng KIG claim for the sole purpose makapag-drawing na tayo ng mapa natin na may coordinates ng West Philippine Sea. Kung tutuusin, kung pwede nating ituring yung Pag-asa Island na nasa labas ng exclusive economic zone natin, ituring natin ito bilang overseas territory natin. Lagpas yan sa territorial 12 nautical miles territorial water natin. Lagpas sa EEZ. Okay nga yun, may teritoryo tayo ron, di bongga? Tama. Di ba? Tama. Hindi pwedeng dahilan na lagpas dun sa EEZ. Ibibitiwan mo. Ba't naman ang guwamatang Hawaii? Lagpas-lagpasan, hindi binibitiwan ng Amerika. At walang sino mang matino na nagtitimand yan sa Amerika na bitawan nyo dahil malayo sa inyo. Di ba? So malaking kagaguhan ang hindi nalalaman ng mga kababayan natin eh. Meron kasing patas na recently, panahon pa nila Senator Tolentino na aprubahan yun, PBBM. At yung sinasabi nila na lagpas yan, yung Maritime Act. Ngayon, yung lagpas yan doon sa EEZ natin, that's fine. Kasi 2024, meron sa pamamagitan nun, nag-file na tayo ng petition para sa extension ng ating continental shelf. Para makover yun. Ang Vietnam, meron din yan eh. Para makover nila yung parakali. Makover nila yung mga nahawakan nila features. O yan, mga DDS, klaro na ha? Kaya nga lagi ko sinasabi na non-negotiable at non-debatable yung rights natin dyan sa West Philippine Sea. Atin ho ang mga islands dyan. Atin ho ang lugar na yan, ang West Philippine Sea. Gets na ba, mga DDS? At saka meron ako ipapakita sa inyo mga kababayan, ito gunggong talaga na vlogger, no? Kasi nga, sila ay pro-China, sila ay maka-China. Ngayon, sila ay nanawagan sa taga-China, itong si Kifi Cho mga kababayan, o si Crescent Lorita Cho, siya ay nanawagan sa taga-China na i-ban lahat ng mga produkto na Chinese na nasa Pilipinas or made in China na produkto na nasa Pilipinas. Gusto niyang ipaban mga kababayan. Diba gunggong talaga no? Tingnan nyo, hindi ka nanawagan ang taga-DFA ang ating gobyerno tungkol dyan. Kasi ang pinag-uusapan dito, ang pinagdidibatihan lang dito, yung tungkol lang sa West Philippine Sea. Walang iba, the rest okay tayo sa taga-China. Pero itong taga-China, itong mga mga kababayan, itong vlogger to, talagang gunggong no? Siya ay gaslighter. Itong klaseng vlogger na ganito, yan ang napapahamak sa bansang Pilipinas. Ito ang ating sample mga kababayan. Kung ako po ang tatanungin niyo mga kababayan, gara-pala na po at talagang dumoble po yung pagiging, in my opinion, pagiging traitor po ng mga DDS sa Pilipinas. Dahil umabot na po sila sa puntong pinagtatanggol na po nila ang China laban po sa mga kapwa nila Pilipino. Ipapakita ko po sa inyo yung mga patunay. Nagsaliksik po ako at may nakita po ako mga post ng mga DDS. 3 account lamang po itong tinignan ko at talaga pong pinakita po nila kung gaano po sila supportive at tagapagtanggol ng China.
Halimbawa po ito si Kifi Chu. Sabi po niya dito, no, pagkatapos pong iban ng China ang mga opisyales ng Kalayaan or Municipality of Kalayaan, hindi na po papapasokin sa China, sa Hong Kong, at sa Macau. Sa pagkakaalam ko po, binan po ng China ang mga LGU officials ng Kalayaan or Municipality of Kalayaan. Ang ginawa nito ni Kifi Chu na isang DDS ay minak pa po niya, ininsulto pa po niya ang kanyang mga kapwa Pilipino na LGU ng Kalayaan. Sabi dito ni Kifi Chu, "Dear China, can I make a suggestion? Don't just ban them from entering China, ban them from purchasing all Chinese products." Suggestion lang naman. Tapos sabi pa niya, ang sakit na HK na nga lang or Hong Kong na nga lang mura-mura i-travel, na ban pa. So yan mga kababayan, yan po yung ginagawa ngayon ng DDS ng si Kifi Chu. Yan po yung si Crisette Loretta Chu. Yan po yung umiyak sa Quadcom. Dahil nga po napaamin yan. Sa pagkakaalam ko, pagkakatanda ko, umamin siya na nagkakalat siya ng fake news. So ngayon naman, iniinsulto niya, minamak niya yung mga opisyales ng municipality ng Kalayaan dahil binan po ng China from entering China and Hong Kong at Macau. So, saan ka nakakita? Kapwa mo Pilipino, iinsultuhin mo pa? Talagang parang gusto mo pang ipamukha sa kanila na ikaw ay kumakampi sa China. Kung tatanungin niyo po ako mga kababayan, ito po ay isang pagtatraidor po sa mismo niyang kababayan or sa bansa niya. Kung ako po ang tatanungin niyo. Dahil nag-retaliate lamang naman po ang Kalayaan sa sinabi ni Marcoleta at saka sa naging asal po ng Chinese Embassy or mga opisyal ng Chinese Embassy sa ginawa nilang komento kay Commodore Tariela. Talaga naman pong, kung ako tatanungin nyo, nakakapiko na po ang ginagawa ng mga DDS na ito. At para po sa akin, pantatrader po sa bansa natin, sa watawat natin, sa ating mga Pilipino ang ginagawa nila. Nakuha pa nilang kampihan. Nakuha pa nilang kampihan ng China. Pagkatapos sabihin ni Marcoleta na ipamigay or i-give up na lamang ang Kalayaan Island Group, mga kababayan. May mga kababayan po tayo doon Pilipino. Ito pa po, sabi naman dito ni Tio Moreno, laban China. Tapos pinost po niya yung post ng Chinese Embassy. Talaga naman China pang gusto niyang suportahan. Sabi niya, laban China. And dito nang gaslight pa siya. Sabi niya, for several years, the Philippines has been attacking China. My goodness mga kababayan, tayo pa yung umaatake. Baligtad talaga utak ng mga DDS na ito. Sabi, calling them names and bad-mouthing them in all forms. Nako, ayoko na hong ituloy ang pagbabasa mga kababayan. Wala po sa lugar yung sinabi ni Tio Moreno na tayo pa yung umaatake sa China. Ano bang ginagawa sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard, sa ating Navy ng mga militar ng China sa ating West Philippine Sea? Tayo po yung dehado. Tayo po yung inaagrabyado, hinaharas, wina-water cannon. Tayo nga po yung naputulan ng daliri. Paano nasabi nito ni Tio Moreno na tayo po yung umaatake sa China? Pambihira naman. Alam nyo, sa totoo lang kung hindi po maka-China si Duterte, I'm sure hindi rin maka-China yung mga yan. Kaya yung mga DDS na yan, ang tingin ko po sa kanila, hindi po talaga sila maka-Pilipino at maka-Pilipinas, maka-Duterte sila. Kung anong stand ni Duterte or ng mga Duterte, yun na rin ang stand nila. Kung maging pro-Filipino or pro-America ng mga Duterte, gagayahin lang nila. Dahil nga pro-China at talagang dumikit sa China ang mga Duterte, sila naging pro-China na. To the point na pinagtatanggol na nila ang China laban sa kapwa nila mga Pilipino. Hindi po ba nakakagalit at nakakalungkot ang nangyaring ito mga kababayan? Dahil po yan, sa 6 na taon na pagkapangulo ni Duterte, nagkawatak-watak tayo at nag-away-away tayo. Pinahina ng 6 na taong administrasyon ni Duterte ang pagiging makabayan at makabansa ng mga DDS. Kaya kung ako tatanungin nyo, hindi ko na sila tatawagin Pilipino. Mga DDS pro-China na sila mga kababayan. Ito pa sabi ni Mark Carcerano, palagay ko dahil sobrang problemado siya sa mga ganap ng China, lalong napapango si Tariela. Ayun mga kababayan, nilait pa po si Commodore Tariela. Yan po, ganun na po ang mga DDS. Tagapagtanggol ng China, inaatake ang kapwa nila Pilipino na nagtatanggol sa ating West Philippine Sea, sa ating soberanya at karapatan. At talagang mamatamisin pa nilang awayin ang kapwa nila Pilipino at ipagtanggol ng China. Dahil lamang po sa pagiging panatiko nila sa mga Duterte. Kaya kung ako tatanungin nyo mga kababayan, a Duterte presidency ay isang harmful at delikado po sa national interest and security ng bansa natin. Kung ako tatanungin nyo. Nawasak po tayo yung ating psychological will to defend our West Philippine Sea.
pinahina ng administrasyon ni Duterte sa loob ng 6 na taon, mga kababayan. Bigla tayong nagkawatak-watak. At tayo po nagkakagulo at nag-aaway-away at natutuwa po ang China. Sinasamantala nila yan para mangamkam po ng gusto nilang kamkamin sa mga teritoryo natin. Yung pagtatanggol po nila kay Xi Jinping dahil nga po ginawang karikature ni Commodore Tariela, yung picture ni Xi Jinping. Wagas po kung magtanggol ang mga DDS, pero nung minura ni Duterte ang Pope, ang Panginoon, nung tinawag na Becky ni Duterte, yung US Ambassador noong 2016, kung hindi ako nagkakamali sa taon, nung minura niya si Obama, nung pinagmumura niya ang UN, ang EU, palakpakan sila. Proud sila, masaya sila. Tapos, ginawa lang ni Commodore Tariela na caricature yung mukha ni Xi Jinping, lahat po ng mga DDS na offend, nagtanggol, at inatake po kinalaban ang kapwa nila Pilipino. To the point na pinagtatawanan yung mga opisyales at minamak yung mga opisyales ng Municipality of Kalayaan. And pinagtatanggol po ang China laban po sa atin mismo, sa ating pong mga Pilipino. Ganyan na po ang galawan ng mga DDS. Wala na akong nakikitang bahid ng pagka-Pilipino sa kanila. Para po sa akin, matatawag ko sila na traidor po talaga, mga kababayan. Kaya kung ako po ang tatanungin niyo mga kababayan, delikado po at nakakatakot na manalo si Sara Duterte sa 2028 dahil talaga pong alam niyo na ang mangyayari. Kagaya ng nangyari sa tatay niya, baka mas worse pa po, no? Ngayon pa lang na hindi pa presidente si Sara Duterte, todo na ang pagtatanggol ng mga DDS sa China at talaga tayo po ay gusto ng tanggalan ng teritoryo at karapatan at soberanya at EEZ sa West Philippine Sea. What more kapag nanalo si Sara Duterte? Si Sara Duterte nga hindi mabatikos ang China sa ginagawang panghaharas nito sa ating mga mangingisda, sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea. Nagmamandarin pa para sumaya ang mga pinuno ng China. Nag-aral pa ng Mandarin. So paano na kapag nanalo yan sa 2028? Kayo na lamang po ang humusga at kayo na lamang po ang mag-conclude. Yung mga DDS na yan, yung pagpapakalat nila ng fake news at kasinungalingan, ginugulo pa nila ang Pilipinas, ihihiwalay ang Mindanao, kumakampi sa China, inaaway ang kapwa Pilipino. Ginagawa po nila yan para po tayo magkagulo, humina ang ekonomiya, para po masabi nila sa sarili nila na tama sila at sila ang bida at sila ang magaling at sila ang makakapag-ayos ng Pilipinas. Mga kababayan, huwag po tayong pumayag na mamayagpag at magwagi ang mga black propaganda ng kampo ng mga DDS na mga pro-China. Para po sa akin, delikado po, no, na manalo po ang kanilang kandidato. Dahil talagang makokompromiso na naman at mapapabayaan po ang ating national interest and security. Kaya maging matalino, maging maingat sa pagpili sa 2028. Salamat po sa panonood. Kaya yan ang isa sa dahilan mga kababayan na hindi dapat makabalik or hindi dapat maging presidente itong si Sara Duterte. Alam na ho natin ang mangyayari. Diba? Baka wala ng Pilipinas kapag ito si Sara ang maging presidente mga kababayan. Isipin nyo ho yan. Baka wala ng Pilipinas kasi maging totally China na ang Pilipinas kapag ito si Sara Duterte ay maging presidente. At ito rin ginagawa ng mga DDS vlogger mga kababayan, talagang nakakainis no, talagang nakakagalit. Ito yung delikado. Napakadelikado ang kanilang ginagawa. At alam niyo ba itong si Kifitcho mga kababayan o si Crescent Lorita Cho, ito'y taga-Tacloban. Isa yang waray. Ito'y nagbibigay ng kahihiyan sa mga taga-waray mga kababayan. Diba? Wala hong vlogger na waray na katulad sa kanya. Talagang maka-pro-Pilipino, maka-Pilipino, ang mga vlogger na taga-Tacloban mga kababayan. Pero itong si Kifitcho, matino yan noon kasi siya ay isang dating staff ni Congressman Martin Romualdez mga kababayan. Dating staff yan ni SMR. Pero nang siya ay naging DDS, kinain na siya ng sistema ng DDS o naging DDS style na. Ang kanyang utak, nagkaroon na ng tae mga kababayan. Kung anong ginagawa ng kanilang poon, yan din ang kanyang ginagawa. O diba? Sarap pitikin ni Crescente, kapitbahay din yan.
Kapitbahay ni Sir Ivan. Hey, magkapitbayan lang. Kasi malapit dito yung Tacloban dito sa amin mga kababayan. Okay? So anyways, forward tayo. I am very sure na nabalitaan nyo na kahapon na itong si Jay Sunsa at saka itong si Ka Eric Siles ay sinampahanan ng kaso ng taga-NBI doon sa DOJ mga kababayan ng cyber libel case. Sa wakas, natuloy na. Kasi nga it is supposed to be last week mga kababayan, but at least meron nang isinampa na kaso dito kay Jason Sa at saka kay Ka Eric Siles. Dahil yan sa kanilang pagpapakalat ng peaking medical report mga kababayan tungkol kay President BBM. So ngayon, pinuntahan ko ang account ni Sonsa. Actually, iba na ang kanyang profile pic mga kababayan. Iniba niya. At saka meron din siyang ipinost kanina mga kababayan. Kahapon nga pala, meron siyang ipinost pero bigla niyang dinilit. Sabi niya, "This is what I wrote in January 28 on my Facebook as monitored by the NBI and as circulated today as their basis for filing an information with DOJ relative to violation of cyber law." Tas marami pa siya mga explanation mga kababayan. Diba? Marami siya mga kaitsusan. Ang dami niyang mga palusot, ang dami niyang hanas, ang dami niyang explanation, kadramahan. Pero nagawa na or ginawa na niya yung hindi dapat gawin mga kababayan kasi lumampas siya doon sa freedom of expression. Kasi hindi lang naman simpleng tanong ang kanilang ginagawa. Diba? Ano ang sinasabi ng mga nauto nila ng mga dides mga kababayan? Like for example, dito sa post ni Belis G, by simple asking question daw, anyone nowadays will be charged for cyber libel. What kind of thinking is that? Clearly, jurisprudence states that public official is not to onion skin when encountering a question nor condemning concerning official function. Sabi niya mga kababayan, simple question lang daw nowadays, kakasuhan na ng cyber libel case mga kababayan. Tanong mga dides, mga kababayan ko, simple ba na question ang ginagawa nila ni Siles, nila ni Jack Arguta, nila ni Jason Sa at marami pang iba? Simple question ba yan? Diba simple question ba yung pagpapakalat ng fake news mga kababayan tapos ginamit pa nila yung St. Luke na logo? Diba? Yung magbaban ka ng picky na document, CT scan, report, medical report from St. Luke daw, simple question ba yan? Hindi ho yan question, kundi yan ho ay paninira. Yan po ay totally paninira yan. Napapakalat ka ng fake news, napapakalat ka ng peking dokumento. At dapat lang na sila ay kakasuhan mga kababayan. Dapat na talaga. Kasi kapag hindi sila aaksyonan ng taga-NBI, ng taga-DOJ, lagi nila yang gagawin. Ngayon pa nga lang na meron silang kaso mga kababayan kasi nga diba meron ng dating kaso itong si Jason Sa. Meron ngayong bagong kaso nadagdagan ang kanyang dating kaso mga kababayan. Kasi meron siyang kaso noon na cyber libel at saka estafa ba yun? Or human trafficking mga kababayan? I forgot eh. Basta meron dating kaso yan. Itong si Jason Sa na hanggang ngayon hindi pa rin nare-resolba. Ngayon, nadagdagan pa ng bagong cyber libel case mga kababayan. So doon sa account din ni Jason Sa, ginamit niya yung statement inalabas ni Ka Eric Siles. Hindi siya naglabas ng kanya mga kababayan. Dinilit niya yung una. Diba? Ginamit niya si Ka Eric. Sabi niya, the demand by the people for transparency and real information daw on the health status of Marcos Jr. as President of the Philippines is a matter of national interest. Official statement of Jeffrey Ka Eric Siles. O, diba? Ginamit niya si Eric Siles mga kababayan. The filing of cyber libel complaints and other so-called cybercrime violations by the NBI against individuals questioning daw the health status of PBBM raises alarm and significant concerns regarding the status of freedom of expression in the country today and the potential condition for political intimidation. O diba? Yan ang lagi nilang ginagamit. Freedom of expression daw ang kanilang ginagawa mga kababayan. Freedom expression ba? Lumampas sila sa freedom expression. Iba naman kasi ang freedom expression sa pagpapakalat ng peking dokumento, mga kababayan. Or peking mga video, peking mga fake news. Iba naman kasi yan sa freedom expression. Sila kasi ay lumampas, mga kababayan.
So ngayon, according po sa taga-NBI, nung sila ay nagsagawa ng investigation mga kababayan, di ba ang iba na mga post ng DDS ay dinelete na nila, tinanggal na ho nila, tinigdan mga kababayan. But according ho sa taga-NBI, nakuha pa rin ho nila, nakakuha sila ng ebidensya na itong si Jay Sunsa at saka si Ka Eric Siles at saka itong si Jack Argota, sila dito yung main na pakalat ng fake news or fake na document. Kahit dinelete na nila, na-restore pa rin nila mga kababayan kasi meron tinatawag itong taga-NBI na digital forensic na kahit ikaw ay nag-post dyan sa Facebook at dinelete mo, mare-restore pa rin nila yan kasi meron silang access, direct access, parang admin access mga kababayan sa Meta. Kapag delete mo yan, makikita pa rin yan sa data mga kababayan, kaya wala silang lulusot. Meron hong hawak na ebidensya ang NBI against kay Jay Sunsa, kay Ka Eric at saka kay Jack Argota. So mag-start mga kababayan, yung hearing dito kay Jack Argota this coming Wednesday. So after dito sa pag-file ng NBI dun sa DOJ dito kay Jay Sunsa at saka kay Eric, so ang kanilang hihintayin dito ang subpoena. Kasi nga 'di ba yung unang subpoena na i-forward doon kay Jack Argota. So ang hearing, mag-start ang hearing kay Jack Argota this coming Wednesday. So meron na namang iiyak this coming Wednesday mga kababayan. Aasahan natin yan. O diba? So before tayo magpatuloy, syempre i-shoutout muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yung laging nanguna na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Jay Ang, Ani Bautista, nandyan din si Percy Shalana, i-shoutout natin si Susan Manglinong from Tagbilaran City, nandyan din si Rosario Estoche from Dubai, UAE. Hi to Jen Mirafuentes, Bibok Escarlan, Merlin Digma, Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan din si Jovi Montero, Radi Beloria. Hi to Noel Narcida, Evangeline Borgonio. Nandyan din kasama natin si M.E. Nestor Potian, Lita Tami, Grigi Reyes, M. Mampalan. Shoutout natin si Mex Talks Vlog or si Tita Dones. And hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay. Mga kababayan ko, before tayo magpatuloy dun sa mga mainit na issue, syempre ipapakita muna natin dito at ibalita natin ang mga good news, yung mga programa ni President BBM, mga bagong proyekto, at para din malaman ng mga DDS at ng mga kababayan natin na hindi mga well-informed ang totoong mga balita. For more details, let's watch this. Mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng ligtas, disente at abot-kayang pabahay sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino o 4PH Milestone Event. Kasabay ng ika-7 anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development, isinagawa ang ceremonial turnover ng mga housing units sa mga benepisyaryo mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pinadali rin ang proseso ng Expanded 4PH program para mas marami at mas mabilis na maabot ng ating mga kababayan ang pangarap na bahay. Pangarap na mahirap abutin ang pagkakaroon ng sariling bahay para sa isang breadwinner at single father na si Robert. Especially sa mga minimum wage earner po na katulad ko at mas marami pang Pilipino, hindi po sapat yung kita para makapag-avail po tayo ng lupa o ng bahay man dahil sa liit ng sahod. Pero ang pamilya ni Robert na nakikitira lamang noon sa Sariaya, Quezon, may sariling bahay na ngayon. Isa kasi siya sa nakatanggap ng bahay mula sa pinalawak na pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Department of Human Settlements and Urban Development sa tulong ng Pag-ibig. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagbibigay ng susi sa kanilang dream house. For only 2,000 plus po na monthly amortization, ayan, magkakaroon ka na po ng bahay at lupa na katulad po ngayon. Natanggap din ito ng mga benepisyaryo mula sa Palaya, Nueva Ecija, San Mateo Rizal, Caloocan City, Imus Cavite, San Fernando, Pampanga, at Mamburao Occidental, Mindoro. Sila po ang mga kinatawan ng mga pamilyang natulungan natin na makamit ang pangarap na panatag sa lupang tinitirahan at bagong pag-asa sa bagong tahanan. Naway alagaan ninyo ang inyong mga bahay at punan nito ng maraming magagandang alala kasama ng inyong mga mahal sa buhay.
Mula 2022 hanggang January 2026, aabot na sa 423,000 na mura at disenteng pabahay ang naibigay ng pamahalaan. At para mas marami pang pamilya ang mabenepisyahan ng 4PH program, ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang mega-wide precast technology plant sa Taytay, Rizal. Pabrika ito kung saan ginagawa ang mga pader, poste at iba pang bahagi ng bahay bago ikabit sa site at makabuo ng tahanan. Sa planta, sinusukat ng maigi ang bawat parte ng bahay na ginagawa sa kontroladong environment. Dahil dito, mas mabilis na ang pagtatayo ng bahay. Naiiwasan kasi ang pagkaantala, bunga ng masamang panahon na nagpapabagal sa konstruksyon ng bahay kung gagawin ito agad sa mismong site. Isa ang bahay na ito sa mga precast housing unit ng DSUD. May lawak itong 27 square meters. Mayroong CR, sala, kainan, at 2 kwarto. Disente ang laki at maaliwalas ang itsura. Ayon sa DSUD, sa loob lamang ng 11 buwan, kaya nilang makapagpagawa ng 300 precast housing unit gaya nito. Nasa 7,000 unit ang inasahang magagawa ng planta sa loob lamang ng 2 taon. Layunin natin na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng bahay na ligtas, na disente at abot kaya. Gagawin po namin ang lahat ng aming kakayahan upang hindi lamang itong plantang itong nakikita ninyo ngayon, kung hindi madagdagan pa at maparami pa upang mapabilis ang konstruksyon at maparami ang aming maibibigay na tahanan. Katuwang ng DSUD ang Pag-ibig Fund na magpopondo ng 10 bilyong piso para sa mga pabahay. Nag-aalok din ito ng pautang para mapagaan ang pagkakaroon ng sariling bahay. Sinusuportahan namin ang mga proyektong tulad nito upang mapabilis ang pagpapatayo, mas maging efficient ang konstruksyon at makapaghatid ng premium at dekalidad na pabahay na mura at abot kaya. Para sa ating mga informal settler families, unti-unti na pong nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng bansa ang benepisyo ng Enhanced Community Mortgage Program. Kasama na rin po para sa mga informal settler families, nakikinabang na rin po sila sa presidential proclamations. Nasilimulan na rin natin ang ating mga proyekto para sa incremental at housing program. Bukod sa pabahay na mahagi rin ng Certificate of Lot Award, ang lahat ng ito ay parte ng ika-7 anibersaryo ng DSUD. Para kay Angelica, hindi lamang ito programa ng gobyerno. Pagkakaroon ito ng seguridad at kapanatagan para sa kanyang 1 taong gulang na anak. Mababawasan yung isipin ko na paano siya banda doon kapag wala na ako. Yun. So, ayun, at least mayroon na akong isa na alam kong pwedeng mapasa kanya basta mabayaran ko ng ayos at mabayaran ko ng buo. Sisimulan na ngayong buwan ng automatic registration ng lahat ng benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps sa Lifeline Rate Subsidy Program. Inihayag mismo yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa idinaos na collective response to the presidential commitments in the energy sector nitong Sabado. Ayon sa Pangulo, gagawing mas malinaw ang patakaran at mas mabilis ang proseso para mabigyan ng electricity subsidy sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Ikinalugod naman ng Pangulo ang pagsisikap ng pribadong sektor tulad ng Meralco para mabawasan ang gasto sa kuryente ng ating mga kababayang nangangailangan. Sa ilalim ng LSRP, ang 4Ps families na may konsumo na 50 kilowatt-hour o mas mababa pa ay maaaring makatanggap ng 100% na diskwento. As of November 2025, nasa 334,000 na consumers pa lang ang nakarehistro sa naturang programa o halos 11% lamang ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Ngayong buwan, ipapatupad natin kasama ng Distribution Utilities o DU ang automatic registration ng lahat ng benepisyaryo ng 4Ps sa ilalim ng LRSP. Ito ang uri ng pamamahalaang ating itinataguyod. Hindi dapat ang Pilipino ang naghahabol sa tulong
ang tulong ang dapat ang lumapit sa mga Pilipino. Nagtakda kami ng bagong lifeline consumption threshold upang magiging patas ang pagbibigay ng diskwento, anuman ang inyong DU at lokasyon. O, di ba? Maraming good news mga kababayan. Unti-unti na pong gumaganda ang Marcos administration dahil yan kay President BBM. Ano na, mga DDS. O siya nga pala, kung nagustuhan ninyo ang ating mga topics mga kababayan, please give a like naman po sa ating vlog. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan doon sa ating mga kababayan na mga hindi well-informed or inyong mga kakilala, mga kaibigan, inyong kapatid or yung mga DDS, i-forward natin sa kanila ang ating vlog mga kababayan para malaman nila ang totoong mga balita. Okay? So anyways, kasama din natin nandyan si Cristina Soriano from Dammam, Saudi Arabia. Hi to Axel Sainen from Riyadh, Saudi Arabia. At nandyan din si Ashin from Greece, Evelyn Garcia, Carmencita Comandao, at shoutout daw sa kanyang husband na si Roger from California. At nandyan din si Tess Faraon, Shirley Risman from Ohio, USA, hi to Connie Rutledge, RJA Irtaxa, Rolando Bernardo from Aurora Province, at nandyan din si Josephine Gallego, Apolonio Nocido, kasama din natin si Matandang Pugi from Musang Leyte, hi to Jenny Howard from Texas, USA, Tony Dos Reyes from New Jersey, at nandyan din si Fred Di Guzman, Marlene Sally, Cristina Soriano, Arcadio Fortaleza, and hi to Rebecca Bellafuerte. Okay, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Hindi mo pa nami-miss yung pagiging attorney? Yeah, attorney pa naman ako hanggang ngayon. I was disbarred. The meaning of disbarment only is you cannot appear in court. You can sign pleadings, the formal pleadings in court. But as a lawyer, I can give advice. I can be a consultant. I can be a mentor of any budding lawyers. Marami ngayon na nagtatanong sa akin, siyempre out of my experience, particularly in corporate practice, maraming hindi nakakaalam kung ano-ano ang mga sistema sa corporate. Yes, oo. Kaya, and not only that, even if I was not disbarred, I was practicing as a corporate lawyer, as a desk lawyer. Hindi talaga ako nag-appeal sa korte. Bihirang-bihira, out of 30 years siguro, probably, baka less than 30 times na ako nag-appeal sa court. And I only appear because my client is involved. I mean, my company is involved. So I will go there as a corporate secretary or a vice president to testify on the... Pero for PBBM, for the Marcoses, lumalabas ka talaga as a lawyer? Talagang pinaglalaban mo sila? Well, lumalabas ako as a friend, as a loyal friend, and as a supporter of the Marcoses, but not as lawyer. I did not lawyer for them. I lawyered for GMA, for President Gloria Macapagal Arroyo, but not for the Marcoses. Yeah. Ano yung masasabi mo doon sa disbarment ng Supreme Court? Well, yun naman, Mon, ay halatang halata na galit lang talaga sa akin si Leonen. Ipinasa nila yung disbarment while the Chief Justice was abroad. So he took advantage of the absence of the Chief Justice. Tapos brinaso niya yon sa mga justices ng Supreme Court. In fact, some of them are my friends. I even helped two of them to be appointed in the Supreme Court. Mga kaibigan ko sila. Kaya lang, tinatawagan nila ako. Ang gusto nila, patawagin ko daw ang Malacanang si BBM kay Leonen para malibre ako. And so, hindi naman namin pwedeng payagan yon na si BBM ay baka ma-record yung usapan nila. Hindi naman pwede na makiusap yung presidente sa isang member ng Supreme Court para lang ilibre ako. So, Leonen wanted to trade me for the position of Chief Justice para hindi ako ma-disbar. Pero actually, disbarment ko totally walang ground yon. Kasi yung sinasabi nila na video which I uploaded, walang ebidensya yon. In fact, tiningnan lahat ng City Prosecutor's Office ng Quezon City, yung lahat ng mga Facebook page, website, lahat, walang nakita na in-upload ko. In fact, yung case na final sa akin ni Raisa Robles was dismissed
by the Quezon City Prosecutor's Office because there's no evidence. Ang sabi pa nga ng Quezon pero City, yung evidence, yung nagmumura ka, pinagmura-mura mo sa... pero ang dami ang daming mga AI ngayon. You really cannot tell kung ano. In fact, ang sabi nga ng prosecutor's office, ang procedure should be they should report to the CIDG Cybercrime Division. And it is the Cybercrime Division which will issue a certification or a report that indeed a video was uploaded and that I was the one who uploaded it and I was the one who's speaking. Parang sinasabi mo na Wala talaga ebidensya. pinersonal ka ni Pinersonal talaga ako ni Lionel. Bakit? Oo. Pinailan ko siya na impeachment noong 2020 eh. Marami akong grounds sa kanya noon, yung non-filing of SALN and the delay of 82 cases which are languishing in the Supreme Court cabinets for more than 10 years. And then, ang nangyari doon, niligtas lang siya ni former Speaker Velasco because Speaker Velasco was the son of Presby Velasco who was the best friend of Leonen. Kaya malakas ang loob ni Leonen. Bahala ng House leadership dyan. Bahala leadership. Pero actually, I have solid grounds for impeachment of Leonen. Isipin mo si Lourdes Sereno. She was ousted from the Supreme Court because she failed to file three SALNs. Ito si Leonen, 15. While he was teaching in UP. 15 SALN nung hindi siya nag-file. You know, I tend to agree with you kasi not on that score pero kasi kung dinisbar ka, bakit hindi dinisbar si Sara nung binugbog niya yung sheriff? Yung sheriff. Oo. Yung sheriff na yon, he was officially implementing an order of the court. An official order of the court. Sinampal, tapos she came out with a statement on the media that ipapatapon niya sa West Philippine Sea ang labi ni the late President Ferdinand Marcos Sr. At sabi niya, may kausap siya na assassin, ipapapatay niya si Bongbong, papapatay niya si Lisa, si Martin. So, these are more than enough grounds for her to be disbarred. Ako mismo nag-file ng disbarment kay Sara. Hindi pinansin ng Supreme Court. You know what I got? It's just a notice. No action taken. No action taken. 3 words. Out of the more than 10 pages of disbarment complaint that I filed. Isipin mo ganun ka-bias ang Supreme Court? Yung mayroong you were quoted as saying na dapat genocide yung mga Muslim. Ano yung... Hindi. Not the Muslims. Ang sabi ko, yung mga terrorists. When I was interviewed by, I think it was Cara David. Okay. Ang sabi niya, yung mga nanggugulo dyan sa Mindanao? Sabi ko, yung mga terrorists yan, dapat ubusin yung mga yan. In fact, even my Muslim friends are not offended by those remarks. In fact, even after that, I had several events with the Muslim communities. Nagninong pa ako sa kasal ng 3 mga prominent Muslim families, and I have been invited to speak in their events. Marami. Until now, kaibigan ko mga Muslims. Ang doon sa malinaw yung sinabi ko, only those terrorists. Hindi, Secretary, balikan ko lang. Hindi siya, hindi ka vindictive. I mean, considering the pro-administration Congress right now, hindi ka nag-file na impeachment. I mean, if there was ever a time that the best time to file an impeachment case, it would be now, where you have the strong majority in Congress. Buti hindi ka naman vindictive, hindi ka nag-refile ng mga impeachment. Well, I'm just waiting for other people to move. Ang pagkakaalam ko, mayroong mga nagpaplano ng impeachment ngayon dito sa mga Supreme Court justices because of their bias, in the resolution of the case on impeachment of Sara Duterte. Kasi it's very clear that there was an encroachment on the powers and the rulemaking power of Congress. Abogado ka. Yeah, talagang sumobra eh. Because
they prescribe rules which are not in accordance with the Constitution. May binatikos In fact, even constitutional commissioner Rene Sarmiento criticized that siya na nga yung gumawa nung impeachment rule sa Congress na sa 1987 Constitution. Din Ranillo. Si Santa Maria. Si Dean Mel Santa Maria. These are mga dekano yan ng batas ng College of Law. And yet inaano nila, kinikriticize nila yung ruling na sinasabi nila that is a clear encroachment on the powers of Congress. Encroachment talaga 'yon. Oo. And yung sinasabi nila, itong si Topacio nag-file ng case of indirect contempt on Senate President Soto. Maingay lang yung si Perdi. Anong tingin mo sa kay lahat naman Topacio? tayo nakakulong Wala. Sino yung mga client niya sinasabi? Diba? Si Duterte nakakulong. Tebes. Si Tebes nakakulong. Sila Cedric Lee. Kinuha siya yun ni Leanne Leviste. Sino pa ba? Lahat si Alice Guo, di ba? Lahat yan lahat na yung nakakulong. He wants to make an outrageous publicity so that he is always in the news. And the impression is that he is a good lawyer. Pero sa totoo lang. So you're saying that he's an ambulance chaser? Yes, ambulance chaser. Sa totoo lang, Kuya Mon, kung makikita mo, si Ferdi, ang depensa niya is yung pilosopo. O kaya, he will attack the authorities. He will attack the authority of the police. He will attack the courts na mali ang that his clients are deprived of due process, that puro ganon. But on the context of real defense, wala siyang sinasabi. Kaya that explains why all his clients are incarcerated. Wala naman. Para pala siyang si I researched on Nicholas Kaufman. Ambulance chaser yan. Kaya maingay lang. Kawawa si Digong. Maingay lang. Maingay lang. That's for Dito Pasio. Ibig sabihin, kung ikaw may asawa kang salbahe, kung gusto mo ngayon makulong na kunyari sinusuportahan. Kunin mo abogados. Actually, I tend to have a good word also with that Ferdinand Topacio because he helps the government in sending these crooks to jail. Kasi ang depensang ginagawa niya, ingay at pilosopo. Ikaw, police ka, you are abusing your authority. You are depriving my client of due process. Ikaw, korte ka, you are not listening to our defense. You are depriving instead of putting up the genuine defense. The genuine defense, iingay lang ginagawa mo. So that explanation, lahat sila nakakulong. Paano to? Naawa nga sa mga depensa. Si Leanne Leviste, kinuha niya bilang abogado si Ferdinand Topacio. Hindi naman kasi it's not a criminal case. But, so walang kulong walang kulong doon. 24 billion yun pag natalo siya doon. I think it's a given already that he has to pay it. Ganun yun Kumuha ka ng franchise. You did not perform your obligation to that franchise. Meron namang meron talagang penalty yan. Meron ba talagang penalty? Ang sinasabi lang kasi, pinag-initan daw siya the anti-government. No, that's not true. You have 3 years, more than 3 years to implement that project and wala kang ginawa. Out of the 16 regions that you are supposed to have a franchise, iilan lang ang nagawa mo. Curious ako sa defense wala pang Curious ako sa defense ni Attorney Topacio on this Wala pang 500 megawatts yung naitayo. Ganun. Oo. Ano kaya defense? Bilang, you're Well, kung ang defense don't actually talaga is, ang pwede lang nilang sabihin dyan is, wala kaming pondo but you applied for it. You assured the government that you have an access to funds so that you can put up these commitments.
hindi pa rin lusot yon. Hindi pa rin lusot. Alam mo naman ang franchise, di ba? It's very strict. No? You applied for it, and you have a commitment to deliver because that's for public convenience. ABCBN nga, nagde-deliver na natanggal na pa. Why do you act the way you do in public? Is it for show? Well, for a reason, Kuya Mon. Kasi for quite some time, noong mga dilawan pa ang mga kalaban namin, masyado silang maingay eh. And at that time na nagwala ako nun sa Baguio, yung pinagsabihan ko ng mga bobo yung mga nagrarally doon. That was the time na meron kaming oral argument on the co-warranto case of Lourdes Sereno. So I was with Solicitor General Joe Calida. And we were about to go inside the Baguio court, no, Supreme Court compound. May mga nagrarally doon, pinagsisigawan ako, pinagmumura ako. Di siyempre, ako yung sikat nun. Ako, dahil, aside from being handsome, ako yung sikat ng time nun eh. Talaga naman. Tingnan mo naman yung... Nainggit lang sila. Nainggit lang sila. And so, ang ugali ko, no, murahin mo ko, murahin din kita. I don't believe in the Bible saying na pag binato ka ng bato, batuhin mo yung tinapay. Hindi ako naniniwala dyan. Bigay mo Batuhin yung ako other cheek. ng bato, Ibig sabihin na granada. Gusto mo yung binabatikos ka? Hindi naman. Pero ang sinasabi ko lang, batikusin nyo ako nang wala sa lugar, mas babatikusin ko kayo. Lightning rod talaga siya eh. Lapitin sa komento. Lumalaban. Palaban eh. Siyempre. Isipin mo man tawagin na sumikat nga siya. Bobo. Pag sinabi mong bobo, lari ka doon yun. Oo. Pag sinabi. Pero kanina, doon sa ating opening, sinasabi doon na meron ako mga anti-poor statements. Hindi totoo yan. Meron kasi akong isang interview kay Noli Di Castro. Tapos nasabi ko doon na haka-hakala yung mga sinasabi nila na mahirap ang buhay. Yan ay nanggagaling doon sa mga tao na talagang wala namang kusa na pagbutihin ang buhay nila. Sabi ko, haka-haka yan. Sabi ko, kung pupunta ka sa mga malls, makikita mo ang daming tao, ang daming mga bumibili ng sasakyan, mataas ang purchasing power ng mga tao. Yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, yan yung mga ayaw magtrabaho. Yan yung mga yung ayaw kumilos, ayaw magsikap. Mga tamad. Oo. Yun, pinick up yun ng isang ABS-CBN reporter without talking to me. Without asking me. In the context, where were you coming from? Yes. Context. Anong context? Basta na lang yan sinabi na haka-haka laro kahirapan. Yun na lang yung headline niya. So I was taken out of context. Ni-replay ni Noli, ni Kanoli yung interview ko. Tama nga. Ang sabi ko doon, yung mga nagsasabi niya, yung mga tamad, yung mga ganyan. Marami tamad. Totoo yan. So, hindi paano nila masasabi na anti-poor ako? Namimigay nga ako ng mga relief goods sa mga mahihirap. Namimigay ako ng mga pagkain sa mga elementarya, sa mga public schools. Nagpupunta ako sa mga poor area, mga depressed areas para mamigay ng mga relief goods. Paano nila masasabing anti-poor ako? Yeah. Besides, ba't ako i-appoint ni BBM dyan kung ano? Anti-poverty char. In fact, during the time of pandemic, mahigit 20 hospital ang inikot ko. Namimigay ako ng pagkain, namimigay ako ng mga PPE, namimigay ako ng face mask, namimigay ako ng mga personal protection against the viruses. Inikot ko yan. Wala akong takot. Nagpupunta ako sa mga COVID hospitals noon. Nagbibigay ako ng mga ito pagkain. Lahat na ginagawa mo, ibig sabihin lang talaga. Paano masasabi na anti-poor ako? Hindi ka talaga. In other words, sa lahat na ginawa mo, matulungin kang tao, hindi ka ay-poor sa mga slapland. Oo. In fact, alam mo yan, Tito Mon? Nag-apologize, nag-issue ng panibagong report, yung ABS-CBN, kino-confirm na hindi ko nga sinabi yung ganun. Tito Mon, malinaw na yan, ha? Hindi siya ay-poor sa mga slapland. Yes. Alam mo yon, ay-poor
Mata pobre. Sa isla, Lakas lupa. Hindi siya ay Ang poor dami kong mga sa pinupuntahan, ang dami kong programa para sa mga mahihirap. Mayroon tayong mga phone-in na we accept phone-in questions, ha? Meron kaming mayroon tayong may telephone na binigay natin. Ganun. Oo. Ayan, yung phone numbers. Yung phone number. Ayun. You can ask questions. Ayan. Personal ko dito man kilala si Larry. Mabait talaga siya. Si Larry. Mahusay na tao ito. Ano nga lang, sa akin hindi na nanalo, pero maayos na tao ito. Very loyal friend. Alam mo, ang controversial kasi ito parang ako. Kaya mukhang mahal ko rin ito Pero kaya lang sumusobra. Grabe. Ako pala mura ako, pero grabe ka magmura na. Yung minura mo si Raisa Robles. Sabi ko, grabe mura. Minumura mo si Sara Duterte dito Di sinabi ko lang, Bobo. Hindi ba mura At saka luka-luka. Okay mo, kaibigan ko yun. Ano ba yan? Wala namang kwan dito Wala namang personalan dito Kasi gusto mo ba yung luka-luka na mag-take over? Kawawa naman ang bansa. Hindi lang yun. Napakaboba ni Sarah. Nakita mo nga kung interviewin siya. Yung mga sagot niya, it's too far from a statesman na quality. Kagaya nga lang nung pandesal, paulit-ulit na nire-replay yan sa internet, Yung pandesal, ganun lang kasimple yung pandesal. Hindi pa niya maipaliwanag ng gusto. And magpe-press con siya. Pagkatapos puro, I don't want to answer that question. I don't want. Ba't ka pa nag-press con? Nahayop ka. Diba? At saka yung mga sinasabi niya, masyado siyang malayo sa katotohanan. Kagaya ng sinasabi niya na yung kahirapan daw ng tao ngayon hindi nasusolve. Paano niya nasabi yon? From 18% na poverty incidence rate natin, dito kay BBM naging 14% ngayon. Probably 13% by this year. Totoo yan. And we will be able to hit the target of 9% before the end of his term. Nagkaroon anong markers mo niyan, Sek? Yung survey ng PSA at saka ng DOLE. And not only that, for we achieved the highest employment rate, the highest in 20 years during the time of BBM. Nagkaroon tayo ng 96.1% noong 2024 and the 3 quarters of 2025. Nagkaroon tayo ng slight decrease nung last quarter of 2025 because the government cut spending of 42% sa infrastructure. Kasi nga dahil dun sa mga flood control scams. So nabawasan ng 42% ang government spending. Kaya but it will come back this first quarter of 2026. May comment dito, sabi niya, maniwala kayo diyan. Mataas yung rating ni Sara plus 23%, yung kay BBM -3. Kalokohan yan. Yung Pulse Asia at saka yung SWS, mga bayad yan. Mga bayaran yan. Paano mangyayari? Hindi nga sila makabuo ng rally ng mga maisog. And not only that, if you will see Sara, hindi naman siya lumalabas dito sa public dito sa Metro Manila or Kasi wala namang magkakagulo sa kanya. Unlike sa akin, pag lumabas ako sa mall, nagkakaguluhan ako. Dahil na pogi. At saka, siyempre, kagaya ni mo. Kagaya mo. Kay Sara, wala. I'll tell you a story. Hindi, pero maganda si Sara, di ba? Kuhan lang, tomboy lang. Oo. Pero, ito, hindi nyo ito alam. Hindi nyo ito alam. Noong 2021, latter part of 2021, before the filing of candidacy for the 2022 election, nagpa-survey ang Malacanang. At inutusan yung mga congressman, particularly in NCR, Central Luzon, and up to the north. Ang mga congressman inutusan na mag-internal survey para alamin kung sino ang pinakamalaking ang tsansa na kandidato. Yan ay lihim na ginawa. Hindi ginamit siya ng Pulse Asia, hindi rin ginamit ang SWS o ang Okta. Yan ay
sariling mga survey ng mga congressman. Sa dami ng mga congressman na kaibigan ko, lahat sila na mga kaibigan ko nagre-report sa akin. Sabi nila, Lar, pinasurvey kami ni Bongo, pinasurvey kami ng Malacanang kung sino ang malakas na kandidato. Ang lumalabas ito, number 1 si BBM, number 2 si Lenny, number 3 si Isko, number 4 si Sara. Napakalayo ni Sara. That was the reason why... Northern Luzon ito. Luzon and Northern. NCR and the Northern Luzon. Because NCR and Northern Luzon will cover around 60% of the votes. No? Oo. So, kung dito ka magpapasurvey na suyod, alam mo na. Ngayon, nung lumabas yung survey na yan, number 1 si BBM, number 2 si Lenny, number 3 si Isko, number 4 si Sara, number 5 si Pacquiao, at number 6 si Ping. So, that is the reason why itong si Sara, lumawit na yung dila ng mga Run Sara Run movement. Ayaw niyang tumakbong presidente. Because she knows, wala siyang pag-asa. Kaya lang, alam niya yon, ibig sabihin. Alam niya, kaya nga nag-file lang siyang mayor ng Davao eh. Noon Oo. yun. Kasi wala siyang pag-asa. What more ngayon? Kaya hindi siya tumakbo. Para mapilitan siyang tumakbo, pinatakbo ni Digong si Bongo na presidente. Pinag-file niya para mapilitan si Sara. Hindi pa rin. Kasi di ba alam naman natin na noon hindi magkasundo si Sara at si Bongo. Pinilit ni Digong na hindi tumakbo ha. Di pinatakbo niya si Bongo to force Sara to run. Ayaw pa rin ni Sara. Ito boss, may comment dito. Ano ang reaksyon nila sa sinasabi ni Sara na sana magkatuluyan si PBBM at Yusek Claire Castro? JL Reviews TV. Ano yan? Kabastusan yan at cheap. Sobrang cheap. Gawain lang yan ng mga luka-luka. Si Sara, boba, luka-luka, si Raulo, cheap. Wala ka na magagawa. Ngayon, ganito. Ano nangyari? Bakit na tumakbo si Sara as Vice President? Kinausap siya ni Atty. Delgra, family friend and family lawyer. Sinabihan siya, ikaw Sara, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Once your father steps down, you cannot go back to national politics kasi hindi ka naman kilala talaga ng mga tao. So she decided to run for Vice President. So it was arranged by no less than GMA, si Governor Gwen Garcia of Cebu. And Martin Romualdez. Pero ang Wilson kasi sinabi niya, si Amy was there. She was there, but the one who initiated it was GMA and Martin and Gwen. That's the reason why the meeting took place in Gwen's residence. Cebu. Sa Cebu. And doon nabuo na, sige, magba-vice president si Sara. She knows that she cannot run for president. Kaya inaccept niya yun dahil dito, pinamulat sa kanya na kung mag-BBP ka kay BBM, halos wala kang gastos. Panty mo lang. Pero ang... at dito, nakakasana ang campaign because Martin really poured in a lot of funds. Pero mali, parang taliwas yan sa mga sinasabi ng marami. Na kung hindi kay meron Sara. dito isa. Ano po ang opinion niyo po sa nagkakalat na scandal ni PBBM? Hindi ko alam ano to. NIPS 3528, may scandal ba si PBBM? Walang scandal. yung mga kasi yung palabas ni Maharlika. Ano ba yung Dean Chase? Na parang sinasabi it's too big, parang ganun. Wala, puro lang yan, mga kalokohan o puro paninira. Pero yung mga reports na mismo si Amy na nagsabi na drug user si... kasi Marcos family friend ka talaga. Hindi lang kay BBM, di ba? Actually, dinispute ko si Amy niyan. Actually, nasa Hong Kong ako noon. Hindi ako naawat ni BBM na magsalita. Kasi every time may issue at gusto ko magsalita, nagpapaalam ako kay BBM. Pinapagalitan ako. Kasi alam niya mainit ulo ko at that time na nagsalita si Amy, hindi nila ako mahagilap, hinahanap nila akong lahat. Hindi ka napagsabihan? Hindi ako napagsabihan. Nasa Singapore ako. Hindi naglabas ako ng video
I was denouncing Aimee, ganyan. Lumabas sa lahat ng networks yun. Oo, hindi na ako napagalitan ni BBM. Wala na tapos na Actually, in fact, sometime before Digong was arrested, we planned to file an impeachment case against all the justices of the Supreme Court. Kami ni Speaker Martin Romualdez. Nalaman ni BBM, pinagalitan kami. So, hindi na namin tinuloy. O mayroong tanong dito, bilang Anti-Poverty Alleviation Secretary, ano na po ang remarkable na nagawa niyo para sa taong bayan? Well, hindi ko nagawa dahil hindi ako implementor. Ang lahat ng mga anti-poverty na yan ay under the name of the President. Because we are working for the President. Hindi ko naman ako pwede mag-claim ng credit. Because I am under the President. Under OP. Ngayon, napakarami na ho natin nagawa dyan. From 18% of poverty incidence rate when the Marcos administration took over, nasa 14% na lang ngayon yan. And even less, no? Pag lumabas yung final survey ng PSA, kasi nag-change sila ng ng technique from community-based na sila ngayon rather than the survey that they were using before. Yung random before. Ngayon talaga community-based. So kaya ngayon na-delay ang result. And we are thinking of around 12% now. And by the time of 2028 or before the end of 2028, we will be able to achieve the 9% poverty incidence rate. Marami tayong nagawa ngayon. Binuksan ni Pangulong BBM ang ekonomiya. We have the highest employment rate in the last 20 years during BBM. We achieved 96.1% employment rate. And itong last quarter ng 2025, medyo bumagal, naging 95% ang employment rate because of the lesser spending of the government on infrastructure. Nabawasan tayo ng 42% sa government spending because of this anti-flood control scams. Ngayon, ang ating presidente, napakaganda ng kanyang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Just recently, Samsung will put up a 51 billion manufacturing processing plants here in the Philippines that will employ more than siguro mga 5,000 workers. Kasi mayaman tayo sa sa nickel and other minerals. Ang mangyayari, Samsung will put up, lalo yung mga ginagamit sa mga batteries, kotse, cellphone. Samsung will put up a manufacturing plant here so that these batteries that are needed for EVs and other gadgets will be manufactured here. Hindi na ilalabas yung mga minerals para i-process sa ibang bansa at dadalhin dito. Ngayon, dito na gagawin. Normally, Samsung sa labas yun, sa yes, China. Samsung has already signed an agreement with BBM. At si BBM din may gawa nito. Tumaas. Ang perception kasi ng tao, mahirap ang buhay dahil AI na nag-take over sa BPO industry, maraming unemployed. That's why I was wondering na kung mababang unemployment rate natin, parang salungat sa pagkaalam namin na common na tao. Hindi, mataas ang ating employment rate. Yung sinasabi nila na AI will finally take over, that is for about 5 years from now. Kasi sa ngayon, dinidevelop pa. Oo. Pero nakahanda tayo dyan. Nakahanda tayo dyan because the TESDA now has improved or developed courses on AI. And other universities, private universities are also catching up to develop the technology of AI and so that our workers can be trained. Sir, nakita mo yung question? Kailan po tatanggalin yung provincial rate para patas na lahat? MIPS 3528. Well, I cannot answer that because I that belongs to Congress. Dapat doon nila itanong yan. Or wage board. So wage board, sa National Tripartite Wage Board. At yung ating DTI, it has invited more than 1.6 trillion pesos of investments. Nag-uumpisa na yan. Yung ating PESA, padami ng padami ang mga locators.
That's the reason why our employment is so high. For the last 20 years, ngayon tayo naka-achieve ng napakataas na employment rate. And not only that, pinalakas ni BBM yung micro, small, and medium enterprises, which employs about 95% of our workforce. Kaya pinataas yan. Meron tayong binuhay yung small business corporation para magbigay ng mga loans ng up to 3 million doon sa mga which lending institutions? Which financial institutions? The small business corporation. Sino, sir, ang nagbibigay ng loans? Baka Yun. Baka small business. Small business corporation. If you have an existing business and you can see that you are gaining momentum, you can borrow from them. Ibig sabihin, kung sari-sari store, pwedeng may owner ka na sari-sari store, pwede kang pwede kang mag-utang? Oo, pwede kang mag-utang. And they extend up to 3 million, ha? Pero ang qualification is that you are already in business. And you just want to sari-sari grow. store, halimbawa. Pwede yun. Basta kung maganda yung location mo o ganyan. Walang nakakaalam yan. Ayun nga, pinapaliwanag natin yan, Mon. At saka, yung land bank ngayon, ay meron silang agri-loans na tinatawag. Sek, mga idol mo, Sek, Sek, ba't di ka namin narinig sumigaw ng mura at bobo? Roshan Pagela, 6948, Papa. Pag kinakailangan lang. Yung land bank, which is the government financing institution, they came up with agri-loan. Ako pa nag-inaugurate noon. Ako yung guest speaker. Ako nag-launch. Are you familiar with this one? Yes. Itong agri-loans are designed to give loans to small farmers and fishermen. Yung may mga 2 hektarya, 3 hektarya na kinakailangan lang ng kapital uli. And dito, dati kasi hirap na hirap yung mga small farmers na makakuha ng loan sa land bank. They have 100 pages of application to documents to fill up. Ngayon, 3 na lang. 3 pages lang. Name, basic. They will be given loans. Pwede bang pumunta yung mga gustong umutang sa government sa opisina mo? We can refer them to either la land bank or kasi di ba anti-poverty ka, di ba nakakatulong. We can endorse. Hindi ba financial kasi ito, Sek, no. Ito yung nakikita ko lang diyan sa land bank, no. Ang problema kasi, like ako, landowner din, no. Normally, hindi economically viable ang land na sinasaka na 2 hectares to 5 hectares. Para kaya ngayong nag-fail yung agrarian reform natin. Yes, that's right. Kasi hindi siya economically viable. Ngayon, pag pinautang na land bank yan, ang return of investment on the part of land bank, hindi ko alam kung masusustain na land bank yan. Masusustain na yan because of the new Tenant Emancipation Act which was signed by BBM. Dati kasi, kaya hindi nag-uunlad yung mga small farmers kasi baon sila sa utang eh. You were awarded lands but you have to pay for it. Amortize mo rin. Ang ginawa ngayon ni BBM in 2023, he signed a law, yung the new Tenant Emancipation Act na kinondon lahat ng utang. Sir, may utang ang 3. Sabi ng DDS, wala daw flagship project si BBM. No po ang inyong opinion dito, Roshan Pagela. Palibasa, mga tanga kayo at mga bobo kayo. Hindi nyo nakikita yung mga nagagawa ng Marcos administration. Dahil mga tanga kayo, walang laman ang utak nyo. Yun ang reason. Namura na kayo. Mga bobo kayo. Basta DDS, tanga. Bobo. Sa dami ng mga nangyayari ngayon. In fact, even... Pero may nagsasabi na yung yung Filipino kasi, mahirap pa utangin. Dahil hindi nagbabayad. Yeah. Well, nangyari dati yan noong in-implement noon yung land reform under Cory. Na ang nangyari noon, failure yun. Alam mo kung bakit naging failure yun? Because of the collective ownership. Na tayo, group of farmers, we own this land. Wala tayong tukoy eh. Asan yung sa akin? Wala, laatin yan eh. Yun yung naging problema noon. Yung kooperatiba. Oo, dahil ang nun Mon, Clint, kung ikaw ay farmer, hindi iyo yung sinasaka mo, hindi tukoy kung alin yung sayo, mabigat sa loob. Paano ko ipapamana yun sa anak ko? Bakit ako magsisipag
hindi naman akin yan. So ang ginawa ni BBM, nagkaroon tayo ng individual titles, more than 100,000 na by this time ang napamimigay, na giniwang, pinartition na yan. Hindi ba- Individual title na ni Hindi ba BBM yan. individual titles yan sa under the CARP law? Kaya lang Hindi. nag-cooperative kasi yung mga tao eh. Hindi. Talagang under the CARP law, hindi pa yan naka-individual title. Kailan lang yan individual? Nung tinabaho yan ni Secretary Conrad Estrella III at saka ni BBM at saka ni Martin, ni Speaker Martin, gumawa sila ng batas na ipamahagi yung mga lupa na yan para magkaroon sila ng sense of ownership, sense of pride, and sense of responsibility. Can I ask which farmers ng bansa to na Marami. na kinabang dito? Iba't ibang lugar. Ngayon, ang nangyari dyan, if you are a farmer and you own the land, you have the title, sisipagin ka ngayon. Dahil kasi, iyo na yan eh. Merong kwan dito, Papa Sek, bakit ang gwapo nyo? Sabi niya. Ang alam ko, may solarization projects ang opisina nyo. Yes. Good yan. Oo. What is that? Dati na akong pogi. What is that? What is that? Yung Dati, solarization. nung hindi ako pumapasok sa politika, gusto ko sana mag-artista. Kasi singer ka. Singer mo siya Tsaka eh. singer din ako. Professional singer ako eh. Ngayon, ganito yan na Mon Clint. Ang ating bansa ay kulang na kulang sa elektrifikasyon. In fact, just recently, itong NGCP, medyo naglabas sila ng full-page ads in the newspapers that they have more than 10,000 megawatts line facilities for distribution. But the problem is there's no supply. There's no supply. Meaning the government, not only this administration, failed in coming up with programs on electrification that would be enough to cover the whole country. So ngayon, nagmamadali ngayon ang BBM administration. Kabi-kabila ngayon yung mga wind energy, mga geothermal na hinahabol natin, mga solar na napabayaan din during the time of Duterte kasi binigyan ng franchise sa 16 regions itong si Libiste. Kasi hindi naman ginawa. So ngayon, so meron ngayong advertisement ang NGCP. Parang sinasabi ng NGCP na don't blame us because there's no supply. So they are now inviting power producers to connect with NGCP. No? Imagine 10,500 megawatts of ready facilities for distribution na wala namang kuryente. Kaya ako ngayon, in my own small way, ginagawan ko ng solarization projects ang mga DOH hospitals at mga state colleges and universities on a macro approach. Paunti-unti dito, 1 megawatt dito, 1 megawatt dito, 1 megawatt dito, 1.5 megawatt. Na pag inipon mo, ay dadami din. I am now which pwede lang gamitin or ibato sa grid. Yes, ang mangyayari dyan, nakakatipid yung school. No? Actual na ito mon. Meron na kami sa Bataan State University, ang Pampanga State University on the way na rin. Ang Tarlac State University on the way, ang PUP andyan na rin, nagne-negotiate na. Interested ako dyan. May tanong po dito. Paano po mababalik ang license if disbarred na po? Mag-a-apply Baka na abogado ulit. ito. Pagpatay na si Leonen. Pagpatay na si Leonen kasi yun yung nagtataka ako sa Supreme Court. Bakit? Mag-apply ka ulit. Apply ka. Ito, pakinggan nyo. Nakakapagtaka ang Supreme Court. Why is it that every time there is a case that is connected to Marcos or Larry Gadon, laging si Leonen ang ponente? Yung isipin mo yung protest ni BBM, yung VP, 2 beses na rapol yun, kay Leonen pa rin. Isipin mo yun? Wala ba Yung kayong case lawyer? ko- Wala ba silang lawyer na nunod habang nilaraffle? Hindi natin alam eh. And then, when I filed a case against NTC and Peter Cayetano on the issue of providing a temporary license or provisional license to ABS-CBN, nag-file ako ng case dyan
Supreme Court. Bakit Alan Alam mo Cayetano? kanino narafon? Oh. Kay Leonin ulit. Why is it that every time, yung tungkol dito naman sa impeachment ni Sara, malaki kinalaman yan sa connection din kay BBM dahil kasi nagdidelikado ang buhay ni BBM dahil yan kay Sara eh. Why, kanino napunta ang kaso? Kay Leonin ulit. Nagtataka, ang nakakapagtaka dyan, bakit itong mga justices pirma lang ng pirma? Without objection. Ha? There is something. Anong sabi nyo? Anong sabi dito? Anong tingin nyo sa mga nang-aabuso ng 4P na incentivize ninyo yung katamaran? Oo. Hindi naman. Yung 4Ps, sabi lang nila yan na hindi na papatuwad ang tama. Pero ang totoo niyan mo, more than 700,000 na ang nawala dyan sa listahan yan. Alam mo kung bakit? Kasi yung purpose talaga ng 4Ps is to help families to send their children to school. Marami na nakagraduate. In fact, may nag-graduate na dyan na naging doktor, may nag-graduate na dyan na naging engineer, ganyan. And out of the more than 4 million families listed in the 4Ps, ay around mga 700,000 na ang natanggal. And in fact, I just don't know kung ngayon, baka more than 1 million na. Because the 700,000, that was the last time na kausap ko pa si Secretary Rex Gatchalian when we were sent to the United Nations General Assembly in Doha, Qatar. Di siyempre magkasama kami sa hotel, magkasama kami sa nagkukwentuhan kami kung ano. Napakaganda ng 4Ps kasi tulong yan doon sa mga pamilya na mabigyan ng pagkakataon yung kanilang mga anak na mag-aral. Hindi na yan abuso. Iba naman yung ayuda na itong 4Ps talaga. Yung ayuda abuso ba? Oo, nung panahon ni Duterte, abuso yung ayuda. Ginawang dahilan yan para makautang eh. Imagine, ang utang ng Pilipinas for 89 years, spanning 15 presidents, was only 6.2 trillion pesos. Pero, in 6 years of Digong, 14. nakautang siya ng 7.3 trillion pesos in just 6 years. At ang sinasabi nila, kasi pinang-ayuda. Pero ang nagamit na nai-report sa COA na ginamit sa ayuda is only 500 billion. So, saan napunta iba? Alam mo kung saan? Sa Parmali. Parmali? Oo. Sa Parmali pala. Pala trillions yan eh. Trillions pinag-uusapan. Parmali, magkano ba yun? Parmali, 8 billion. That's face mask lang yun. Yung pala yun na, paano yung mga alcohol? Sinong yung di ba, ngayon lang tayo sa atin lang yung nangyari. Yung mayroon pang face shield. Face shield. Sinong may pakana noon? Di syempre sila yung mga sino yung si Duque. Oo, si Duque. Hindi ka alam, may face mask ka na. Meron pa yung shield. Pagsasakay ka ng motorsiklo, meron ka pang shield. Pero Secretary Tito Mon, sa tingin ko, alam mo very critical ako to be honest sa policies ng government. Pero kung nakikinig ako kay Secretary Larry, para akong niisip ko na tama naman lahat ng ginagawa nila. Lahat na sinasabi niya tama eh. Oo. Sa tingin ko, Tito Mon, suggestion ko lang, kung ito naging spokesperson ni BBM sa PCO, baka sakaling kung ikaw hindi pa yung manisgrasya eh. Kung ikaw naging spokesperson ni BBM, maniniwala. Ako nakaniwala niya ako eh. Mas lalo magagalit yung tao kay BBM. Ay, galing magpaliwanag eh. Oo nga, pero nagmumura. Pero Kuya Mon, hindi naman mura yung bobo eh. At saka Estubio. Ang bobo is a description of a state of mind. It is a description how slow your mind is. Okay, slow sabi your mind is. tinatanong ni Nimrod 5440, tatakbo ba kayo 2028, Sir Larry Gadon? If tatakbo po kayo, wala po bang problema yung pagka-disbarred nyo sa pagtakbo nyo po? Wala naman siguro. Well, go ahead. 90% ng mga senador ay hindi lawyer. So, hindi na kailangan sagutin. Pero marami nag-abogado doon. And most of the brilliant senators are not lawyers.
Di ba? Alan Peter Cayetano, Yeah. di ba brilliant yan? Lawyer yun. Ibang usapan yung brilliant. I'm talking of the likes of Soc Rodrigo, Eva Calao, yung mga quality senators na hindi naman mga abogado, pero yung puso nila, yung sa bayan. Quality lawyers. Tama. They're not lawyers, but they quality are. senators. Totoo yan, no? Di ba? Oo. Sila Benitez nung araw, di ba? Hindi naman mga abogado yan, pero they are brilliant legislators. O yung mga tanong mo, may mga tatanong ka tungkol sa mga yung mga tao na magsalita siya in one word, yung mga yung bardagulan. Bardagulan? Bardagulan na ba tayo? Ako matapos to. Sarap sila Ari eh. Bardagulan questions. Okay. One name, one word. Okay. Sir, BBM. Matalino. Wow, matalino. Sara Duterte. Bobo! Saka ng bobo! Digong Duterte. Ay, isa pa rin, kriminal. Ulul. Kiko Barsaga. Medyo. Saltik. Leanne Leviste. Medyo saltik din. Supreme Court. Bias yan. Pro Digong. Pro Sara. Lourdes, Bias talaga. Sobra. Lourdes Sereno. Well, she was a victim of an operation. Victim. Si Isko Lourdes Moreno. Bakit he's Isko good. Moreno? Ganun. He's good. Rodante Marcoleta. Rodante. Well, ahente ng kabilayan. I'll explain you something about Marcoleta. Sige. Tumakbo kami sa Senate niyan in 2022. Kasama Sabay kayo? kami. Di ba? Kasama namin siya. Pero sa ikot namin sa Pilipinas, walang pumapalakpak sa kanya. Sa mga motorcade namin, walang pumapansin. Di siya kilala? Hindi siya kilala. So, after 3 months of campaigning, he backed out. Nagpaalam siya kay BBM. Back out na ako. Kasi doon sa internal survey namin, 40 plus siya eh. Ang layo niya eh. Malayo. And then, itong 2025, all of a sudden, naging number 6 with 18 million. Bakit kaya? Ano tingin mo? Well, ito uulitin ko hindi ko inaakusahan si Marcoleta mismo na siya ang nandaya. Hindi ko siya inaakusahan na siya ang may pakana ng pandaraya nitong 2025 election. Pero kasi Mon, ang may-ari ng Miro na ipinalit sa Smartmatic, si Diskaya. Si Si Gerard Construction. Totoo? Ito nga pinuint out ko doon sa Comelec. Bakit pinayagan yan? Ang sabi sa akin sa Comelec, nag-divest naman sila eh. Kalokohan niya, divest na yan. Kaya pala ito. Sabi niya kaya sinasabi ni Ping, bakit ka protector ng Diskaya? Yes, that's right. Inuulit ko hindi ko siya inaakusahan na mandaraya siya. Pero yung Miro, nandaya para sa kanya. So ibig sabihin, sinasabi mo 2025 elections, may dayaan? May dayaan. Kitang-kita naman eh. Ang dami nga nagreklamo nun, but di ba nga ang PPRCV mismo at ang mga watchdog, mga NAMPREL, nagsasabi sila na there was an overvotes of 5 million. Bakit patay na yung issue? Parang ewan ko dito sa Comelec. Pati nga yung SOSI, hindi na rin inano. And not only that, ganun. Ito Mon, pakita ko sa inyo yan yung heat map ng boto ni Marcoleta. Ito. Sa Mindanao lang. So how can you get 18 million out of that? Sa Mindanao ka lang, yung bang pulang. Samantalang taga-Tarlac siya. Ang boto niya, nandito. Ayan yung heat map niya. Galing sa Comelec yan, Mindanao lahat? Mindanao, Southern Davao. Mindanao, Leyte, Naeria, at saka... A few in Leyte and Cebu. A few. And Bohol. Oo. Pero majority came from Mindanao talaga. Ayun. Pati Tawi-Tawi. Ayun. Pati Basilan. Basilan. Malaki siya na nakita ko, Mindanao. Ayan. Pero yung iba wala. This is an official heat map, from official. Comelec. Grabe
Oo. Kasi ni-research ko to eh. Pero walang naghahabol sa dayaan, no? Wala. Pero ikaw, Paano ka maghahabol ng dayaan? Napaka-restrictive ng ating mga laws on filing petitions for protest. Si BBM nga 3 presinto lang, cluster of precincts yung question during the 2016 VP race. Nagbayad siya sa 300 million eh. Grabe, no? Oh. 'Di ba? Yung deposit mo sa na hindi naman ni-resolve milyonin. 300 million? Yes. Oh, hindi naman ni-resolve milyonin. Grabe. ikaw, bakit hindi ka nanalo nung tumakbo ka? Ito nga ang question dyan na Kuya Mon. Sikat na sikat ako sa buong Pilipinas. Kahit saan kami magpunta, nagkakagulo mga tao sa akin. And these are all documented. These are all documented kasi lahat ng networks nakakover kami noon. Pag tumatayo daw siya, kinikwento ni Larry sa Pag akin tinatawag ako sa stage, talaga nagkakagulo mga tao. Kahit nga doon sa pala namin, proclamation sa Philippine arena, grabe yung kagulo ng mga tao. Mukhang 2028 may mangyayari Ito ngayon ang kwanyan. Noong ako ay nangampanya sa Ilocandia, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Tarlac, because half of Tarlac is Ilocano Yes. Lahat yan, grabe yung reception sa akin ng mga tao. Grabe yung reception. Tuloy ko lang Bardagulan. Bato de la Rosa. Teka lang, explain ko lang yun. Pero bakit? Nung matapos ang eleksyon, ang baba ng boto ko doon sa mga lugar na yung Ilocandia na yan. Samantalang si Risa Hontiveros na hindi nangampanya, hindi nagpakita doon, patataas-taas ang boto niya. Niyari ako ng Smartmatic dyan. So, ibig sabihin, para manalo ka dyan, magbabayad ang kandidato, gano'n? Oo, dyan sa Smartmatic, nagbabayaran talaga yung mga yan. Ako nga, kinukuhanan nila ako ng... Magkano ang kinukuhanan? Sinisingil nila ako ng 300 million. Yung para manalo. Saan ka kukuha nun? Yun nga. Saan mo babayad? Sa Comelec o sa Smartmatic? Sa Smartmatic. Kasabot na dyan yung Pulse Asia kasi palalabasan nila, nasa top survey ka, SWS, kasama dyan sa sindikato ng mga hayop na yan. Nakita mo nga, kung ano yung ilabas ng Pulse Asia, yun din ang mananalo. Ang corruption ng public at saka private sector, parang nagko-converge na tayo. Hindi, propaganda nila yan eh. Ngayon, eto, paano nangyari na mas mataas ang boto ni Risa sa akin doon sa Ilocandia? Ako, kasama ko si BBM na kampanya, kasama ko si Sandro, kasama ko si Manong Chavit, nung kaibigan pa namin si Manong Chavit. Lahat ng munisipyo dyan sa Ilocos Sur, ginawan ako ng programa ni Manong Chavit dyan. Grabe reception sa akin ng mga tao dyan. So paano nangyari yun? Kaya nga talagang matigas din ang paninindigan ng gobyerno noon na dapat alisin na yung Smartmatic. Ang problema, hindi nila nahulinigan, nakaamoy agad yung kabila na bilhin yung Miro. Diskayang may naging mayari. Diskayang nakabili. Ang local partner sa sa Senate, parang tahimik sila sa dayaan dyan. Kasi yung iba doon nakinabang. Siyempre. Kaya ganun. Nakinabang. Siyempre, pag nakinabang ka, tahimik ka. Isipin mo ha, don't tell me, mas malaki ang boto nakuha ni Marcoleta kaysa kay Lito Lapid or kay Bong Revilla. Di ba? Paano nangyari yun? Baka mas gwapo si Marcoleta. Siguro nga. Again, hindi ko inaakusahan si Marcoleta na nadaya. Pero nadaya ang Miro para sa kanya. Malinaw sa mata mo yun. Ang linaw-linaw niyan, no? Kahit kayo, ikaw mo na investigative journalist ka, alamin mo yung nangyari dyan sa Miro at saka dyan sa Comelec. Nakakapagtataka dahil sa survey ng yung lahat ng mga surveys, palayo si Marcoleta. Yun nga eh. Number 30 nga siya eh. 30 plus. Tapos biglang nasa taas. So, ibig sabihin may 300 million siya pambayad? Ganun ba? Or... pabor. Kasi siyempre, programa na yan ng mga Duterte camp to protect Sara and Digong in the Senate. Yung kapatid ko, mataas. Isipin mo, mas malaki pa boto niya kaysa kay Erwin.
si Ben. Pero mabuti hindi naman nanalo. Kasi kawawa naman ang bansa natin. Tatlo na maging senador dyan sa Tulfo. Oo, pero di ba, Kuya Mon, para sa akin, ha? doon lang i-point out ko sa'yo. Alam nga naman mas marami pa ang boto ni Marcoleta kaysa kay Ben Tulfo. Ay, hindi ko makakuha. Pero akin, Ayaw niya rin kay Ben Tulfo. mabuti naman hindi siya nanalo. Well, sa isang banda, Kasi, anyway, ano yung... Bato de la Rosa, sir. dapat talaga ma-issuehan na ng warrant yan na ICC. Nagtatago na nga eh. Oo. Yun pa nga eh. Flight is an evidence of guilt. Ferdito Pasio. Maingay. Words to your critics. Alam ko na. Words to your critics. Mga bobo kayo. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Maritel T, Cristina Soriano, Los Makiver, nandyan din si JC Kim, Armando Kaluwing, hi to Myrna Bustillo from Junea, Alaska, Marla Mejia, nandyan din si Franz Winnipeg, Flaviana Abila, Josie Kasupang, Marlita de los Santos, Consuelo Corpos, nandyan din si Epifania Paclivare, Julian Sebelleja, Mercedes Ferrer, Iba Malabi, SP Aki from Doha, Qatar, and hi to Esther Rafol. Okay, so mga kababayan ko, yan ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming Diyos, sa araw na ito, inilalapit namin sa iyo ang aming Pangulo. Bigyan mo siya ng malinaw na isipan upang makapagpasya ng tama para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Patatagin mo ang kanyang puso upang manatiling matuwid, makaturungan at may malasakit sa bayan. Ibalot mo siya sa iyong banal na proteksyon laban sa anumang panganib, paninira at masamang balak. Ingatan mo siya sa bawat hakbang at pagpupulong at palibutan ng mga taong may tapat na hangarin at mabuting layunin. Naway manaig ang kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Basbasan mo rin ang kanyang pamilya at ang buong sambayanan. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtuloy
tulungan magkaisa. Sabi mo sa lahat para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ikaw